Agad na pinulot ni Marga yung sandok at mabilis na tumalikod kay Gabriel. I just take a footstep away when he suddenly held my arm. Marga, please mag-usap tayo, he said using his lower voice. Hindi ako sumagot at pumiksi ako sa pagkakahawak niya sa akin. Let's talk first, please. Napaatras siya nang pinalo ko siya ng sandok dahil sobrang nainis ako at ayokong makita yung pagmumukha niya. Umalis ka dito. Ayaw kitang makita. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko sa'yo. He froze as I said that. Nakita ko pa kung paano gumalaw yung panga niya. Kulang pa yung palo ko sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Marga, ano bang gusto mong gawin ko ha? Just tell me. Pinagsisisihan ko na lahat na nagawa ko, but please, don't hurt me like this. Please, love. Kahit itaboy mo ako ng paulit-ulit, magpupumilit pa rin ako. Alam kong likas na yan sa'yo, ang pagiging makapalang muka. Pinagsisisihan mo man o wala na akong pakialam. Pwede mong makita si Dexter at makausap, pero wag mo akong guluhin. Imbis na magluto, hindi ko natuloy dahil sa pambubulabog na ginagawa niya. I hate his look. I hate his walk. I hate the way he talked and I hate everything on him. God knows how I hate him. Naabutan ko si Odette o Oscar na nakatitig sa akin. Nahihilo ako at paulit-ulit kong hinihimas ang puson ko dahil sa tindi ng emosyon na nararamdaman ko. Halo-halong sakit at inis na hindi ko maipaliwanag. Napapikit ako dahil tila yumanig yung buong kwarto. Hey Marga, are you okay? You look so pale. Nag-aalalang tanong niya at agad na lumapit sa akin. Nahihilo ko. Tinakbo ko kasi yung hagdan. Bakit mo kasi tinakbo? Pasaway ka rin eh. Gusto ko sanang barahin siya at mag-open ng topic about sa kung anong meron sila ni Jericho. Pero agad na lang akong napatakbo ng banyo. Napaubo ko at napaduwal. Napahigpit yung paghawak ko sa bowl. At muling dumuwal. God, what happened to you? Nag-aalalang sabi niya habang hinihimas yung likod ko. Nang wala na akong mailabas ay nanghina na lang ako bigla. Hey, napano ka? Bigla ko na lang naalala yung kinain kong pinya. Pagkagising ko. Natakam kasi ako nang makita ko sa fruit tray at naparami yung kain ko. Which is mali dahil maraming acid ito. Nasobrahan ata ako sa pagkain ng pinya. Pagkagising ko. Kasi yun agad yung kinain ko. Gosh, hindi ka nag-iisip na kapag napasobra yung kain mo nun, ay maaari ka rin magka-LBM. Ilang pinya ba ang kinain mo? 4. Napakunot noo siya sa akin at napatitig. Seriously? Hindi mo naman paborito yun ah. Daig mo pang buntis. Tumayo ka nga dyan. Napakabog naman bigla yung dibdib ko dahil sa sinabi niya. No, hindi na ako papayag na magbubunga na naman ulit ang ginawa ng Gabriel na yon. Oh God, hindi ko kakayanin. Please wag naman sana. Imbis na bumuti yung pakiramdam ko, bigla na lang umiba yung mood ko. Nainis ako sa isiping buntis ako. But no, hindi ganito yung pakiramdam ko noong pinagbubuntis ko si Dexter. No, alam kong dahil talaga sa kinain kong pinya kaya ako nagsusuka kanina. Paglabas ko ng banyo ay wala na si Dexter sa kama. At dahil bukas yung pinto ay narinig ko ang boses niya sa labas. Hindi naman kataasan ng hagdan pero natatakot pa rin ako para sa kaligtasan ng anak ko. 6 na baitang lang yon. Pero baka naman kung mapano siya. Dexter, magdahan-dahan ka. Mabilis kong saway sa kanya at hinabol siya. Pero natigilan ako nang tumili na lang siyang bigla. Daddy, bakit pasaka po? Nothing. I just want to visit you. Sabay titig niya sa akin, kaya agad akong tumalikod. Bakit hindi pa siya umalis? No, sabi ni Mama magkakasakit ka kapag basa ka. Come here, bihis ka muna, Daddy. Irinig kong pag-uusap nila mula sa baba, dahil malapit lang yung kwarto sa hagdan. Ba't ka pumasok dito ng ganyan, Gabriel? May pahintulot ka ba mula sa may-ari ng bahay na to? Narinig kong sita ni Jericho kay Gabriel. Hindi ikaw ang pinunta ko dito. Galit na angil niya. At talaga bang nagbabangayan sila sa harap ng anak ko? Bago ka umalis pakituyo ang dinaanan mo. Wala akong maid dito. It's not my problem. Napairap na lang ako dahil sa kagaspangan ng ugali niya. Magkaiba talaga sila ni Jericho. Pasaway nga talaga siya dahil nagawa niya pa talagang magstay. Parang ayoko nang bumaba pero sobrang nagugutom na ako. At naiinip ako dahil wala akong makausap.
Hindi kasi nagkikibuan sina Jericho at Odette. Si Dexter lang yung puro daldal. Magkalaro sila ng ama niya at ramdam na ramdam kung tinititigan niya ako. Napapairap ako sa kanya sa tuwing mahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Nagpasalamat ako ng sobra nang umalis na si Gabriel. Tila ayaw pa ni Dexter na umalis ang kanyang ama. At hindi na naging mabuti yung pakiramdam ko simula kaninang umaga. Hindi ko pa rin nakakausap si Odette dahil ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa kanila ni Jericho. Kaya hinayaan ko na muna siya. Hindi rin ako makatulog sa gabi. At kung ano-ano na lang yung pumapasok sa isip ko. Hanggang sa maalala kong kamatayan ng aking ina. Until now, namimiss ko pa rin siya. Kaya kailangan ko siyang dalawin sa probinsya. Walang taon na hindi ko ginagawa ito. I value my mother so much. Kaya tuwing death anniversary niya ay dinadalaw ko yung puntod niya. Madaling araw na akong gumising at ang bigat ng pakiramdam ko. Nahihilo na naman ako. Hindi na talaga maganda yung kutob ko. At naiinis ako. Ayoko nang mabuntis pa sa lalaking yun. Pero pagbaba ko ng hagdan ay nandun si Gabriel. Nakaupo sa sala habang nakakarga si Dexter sa kanya. May bulaklak sa gilid niya. Mama, good morning. Look, tinalhan ako ni Daddy ng toys. At saka I have new shoes bigay daw ni Grandma. Napatango ako sa kanya at binati lang siya ng good morning. Saka dumiretso sa kusina. Talagang manang-mana ang Gabriel na yun sa ugali ng kanyang ina. Mahilig magbigay ng suhol para lang gumaan yung loob ng anak ko sa kanila. But I can't blame them. Pamilya sila ni Dexter. Pero galit pa rin ako sa kanila. Marga, napakunot noo ako at napatigil sa pag-inom ng tubig. Nang marinig yung boses ni Gabriel, ang kapal lang na mukha niya para sundan ako dito. Nilingon ko siya at handa ng singhalan. Nang makita ko may bitbit siyang bouquet. Napatitig ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Iniwas niya yung mukha niya at umubo sa kabilang side. Narinig ko ring sinisipon siya. Bakit sinabi ko ba magpaulan siya sa labas kahapon? Kasalanan niya na yun. I'm sorry, please. Sabay abot niya sa akin ng bouquet. Napatawa ko't inabot yung bulaklak mula sa kanya. At mabilis kong hinagi sa trash bin. Hindi ko kailangan yan. Di ba sabi ko wag mo na akong kausapin? Nakita ko sa mukha niya kung paano siya nasaktan sa ginawa ko. Blanco yung mga mata niyang nakatitig sa akin. Matagal yon. Nag-init yung mukha ko at nag-iwas ng tingin. Agad ako naglakad palabas ng kitchen. At natigilan ako nang makita si Jericho sa pinto at nakasandal habang nakatingin sa amin. Dapat lang na hinagis mo yon. I remembered ganyang mga bulaklak din yung dinadala niya sa mga babae niya. Am I right, Gabriel? Nanguuyam na komento niya. Hindi na ako lumingon sa kinaroroonan ni Gabriel upang alamin ang reaksyon niya. Magalit man siya sa kakambal niya, alam ko namang totoo ang mga sinasabi nito. At mas lalo lang nadadagdagan yung inis ko sa kanya. Kahit ilang babae pang meron siya, wala akong pakialam. Punong-puno ng inis yung araw ko. Iniwan ko muna si Dexter kay Odette at pumunta ng grocery store. Walang pasok ngayon at bukas may duty na ulit ako. Kaya kailangan kong mamili. Kasama ko si Jericho at lagi ko siyang nakikitang malalim yung iniisip. Nahihirapan daw kasi siyang kausapin si Odette. At gusto na lang mag-file ng annulment. Hindi ko nga alam kung may feelings ba sila sa isa't isa. Pagka-uwi namin ay dinatnan namin si Gabriel sa labas ng sasakyan niya. Madilim ang mukha niya habang nakatitig sa amin. Habang bumababa kami ng sasakyan. Hindi ko na lang pinansin at napatingin na lang ako nang mabilis niyang pinaharurot yung sasakyan niya paalis. Inayos ko yung mga gamit namin ni Dexter. Papasok na ulit siya ng school. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko sa tuwing sumasama yung pakiramdam ko. Ayokong isipin na nagbunga ulit ang nangyari sa amin. Lalo at hindi pa ako handa. Kaso delayed ako ng 1 linggo. At kinakabahan na ako. Hey Marga! Hi Dexter! How's your weekend? Ayos lang po, Tito Henry. Ngumiti siya kay Dexter at ganun din sa akin. Himalaya atang hindi kayo hinatid ni Gabriel. Hindi na nga siya pumupunta sa rest house ni Jericho. Mas mabuti na nga yun kung hindi na siya magpapakita pa sa akin sa isip-isip ko. Hindi na maipintay ang mukha mo. But still you look beautiful and stunning. Agang-aga nang bobola ka na naman, Henry. Narinig ko ang pagtawa niya at panay titig niya sa akin. I'm telling the truth, Marga. Mas lalo kang ang gumanda. Wala pa rin ba akong pag-asa? Maya-maya ang seryosong tanong niya. Hindi ko na lang pinansin yung sinabi niya. Pero ngumiti pa rin siya sa akin. Hinatid niya pa kami ni Dexter bago siya umalis. He's a good-looking guy. Pero hindi ko magawang ma-attract sa kanya.
Pakiramdam ko lumulutang ako habang nagtuturo sa mga bata. Ang sakit ng ulo ko kaya binigyan ko na lang sila ng activities. Pagdating ng uwian ay sinundo kami ni Jericho. Uncle, Daddy told me kakain daw kami sa Jollibee after pasok sa school, di ba ma? Napatingin ako sa kanya dahil wala naman akong kaalam-alam sa usapan nila ng kanyang daddy. It's not a problem. Eh tayo ang kakain doon. Baka busy lang yon. Hanga ako kay Jericho dahil kahit magkagalit sila ng kambal niya, ay hindi niya pa rin hinahayaang madamay at masira yung pagtingin ng pamangkin niya kay Gabriel. He is what every woman dreams of. Sa totoo lang ang swerte nga ni Odette sa kanya. Pero ewan ko kung bakit para silang may nakakahawang sakit kapag nagkikita. Ang rason ni Odette wala nang silbi ang kasal nila. But Jericho insisted. Hindi pa daw kasi lubos na nakakabayad yung pamilya ni Odette sa pamilya niya. Really? Is that the real reason? Baby, dahan-dahan lang. Kapit ka na lang kay mama. Nagmamadali kasi siyang bumaba nang makapag-park kami. Pero sa isang restaurant na nadaanan namin na nabigla ako nang makita ko ang ama niya. Hindi ko alam ba't nanlamig ako nang makitang may kausap siyang babae sa loob. Lalo na nang hawakan niya yung kamay ng babae. Tila pinunit ako sa di malamang dahilan. Ma, that's Daddy! Hinila ko si Dexter pero gusto niyang pumasok sa loob. Naninikip yung dibdib ko sa sobrang inis. Kung makapagsalita ay tila totoo lahat ng mga sinasabi niya. Buti na lang at hindi agad ako nagtiwala sa mga salita niya. I hate him so much. Napatingin si Jericho sa akin at pinanlamigan ako ng kamay dahil bigla na lang sumama yung pakiramdam ko. Marga, are you okay? Pumasok na lang tayo. Ang hirap tanggihan nitong anak mo. Tumango na lang ako kahit halos inis na inis ako. Naiiyak ako dahil sa nararamdaman ko ngayon. Pagbukas ng glass door ay agad na tumakbo si Dexter papunta kay Gabriel. Nagulat pa siya nang makita yung anak niya at noong mapadako yung tingin niya sa akin. Pero ako yata ang mas nagulat nang makilala kung sino yung kausap niya. It was Jana, his ex-girlfriend. Napatitig din siya sa akin at halos pinipiga ako ng paulit-ulit. Out of all people, bakit siya pang kaharap ko ngayon? Wow! Are you two dating? Come back na ba? Buti naman ang masolo ko na si Marga, bro. Panguuyam ni Jericho at nagtagis ang bagang ni Gabriel nang sabihin ni Jericho yon. Pero imbis na matuwa ay para akong nasasaktan nang makita silang magkasama. Siguro nararamdaman ko ito dahil ako ang naging dahilan ng hiwalayan nilang dalawa. At ang totoo ayoko na dito. Parang gusto ko na lang tumakbo palabas. I should not feel guilt dahil sa mga nangyari noon. Dahil hindi ko ginusto lahat ng yon. Pero tila ako pa rin lumalabas na may kasalanan dahil sa mga titig niya sa akin. Hindi ako umimik at agad akong umupo nang umikot bigla yung paningin ko. Marga, are you okay? Gusto mo bang lumabas na lang tayo? Jericho asked me at pakiramdam ko lahat sila nakatitig sa akin. Mauna na ako sa labas. Kayo na lang ni Dexter ang kumain. Agad akong tumayo pero napahigpit na lang yung pagkahawak ko sa upuan nang umikot ulit yung paningin ko. Mabilis akong inalalayan ni Jericho at ngayon ko lang napagtanto na puro lang siya salita. Dahil kung kaming dalawa lang ay halos lumuluhod siya sa pagmamakaawa. Ngunit kapag may ibang tao na siya pa rin ang Gabriel na nakilala ko, siguro nga naayos na nila ang lahat. Kaya hindi na siya bumalik pa para kulitin ako at aaminin ko. Sobrang nasaktan ako. Sir, any problem po? Narinig kong boses ng isang babae. Pagbukas ko ng mga mata ko ay si Gabriel agad yung nakita ko. Nakita kong mabilis siyang napatayo at lumapit sa akin. Pero wala na akong narinig pa. And everything went black. Nagising ako sa di pamilyar na kwarto. At puro puti yung nakikita ko. Unti-unti kong naalala na nahimatay ako kanina sa restaurant. May naramdaman akong tao sa gilid ko kaya lumingon agad ako. You're awake. Agad niya akong niyakap at napatulala na lang ako. I can't explain the feeling I'm feeling right now. Pero agad ding nanigas ang anyo ko nang maalala yung nangyari kanina. Bumalik na lang bigla sa alaala ko yung nakita ko sa restaurant na yon. Siya at ang babae niya. Or should I say, yung girlfriend niyang si Jana. Nasaan ba si Jericho? Ba't ang lalaki na itong nakabantay sa akin? Tinulak ko siya at napatitig siya sa akin na namumula yung mga mata niya. Gusto ko sana siyang sigawan kung hindi lang may pumasok na doktor. Good afternoon. Kamusta ang pakiramdam mo? Nahihilo ka ba or may masakit sa'yo? The doctor asked me. I'm fine, Doc. Ngumiti siya sa akin at tuwango. Alright. Kung ganun ay mabuti.
For now, sasabihin ko na ito, total nandito naman kayong dalawa. You are 5 weeks pregnant. What? Gulat na tanong ni Gabriel at napatitig siya sa akin. Pero agad akong nag-iwas ng tingin. Yes, you look shocked, Mr. Abilino. But looks happy. You can come back next week for the first check-up. Advice ko lang, wag pabayaan ang sarili maging stress. Avoid doing hard household chores. And always eat unhealthy food para sa ikalulusog ni baby. Alright? Also, you can check your bills at kung hindi na talaga masama yung pakiramdam mo ay pwede ka nang ma-discharge. Nagpintig yung tenga ko at parang gusto kong humagulgol ng iyak. Niyakap niya ako pero nawalan ako ng lakas para itulak siya. Get off me! Love, did you hear that? May second baby na tayo. And that broke my heart dahil kahit kailan hindi kami magiging buo. Kahit ano pang gawin niya sa akin. Hindi niya na ako mapapaniwala pa. Hindi ikaw ang ama nito. Kundi si Jericho. Umalis ka na. Natigilan siya at unti-unting dumilim yung mukha niya. Nagtagis ang bagang niya habang nakatitig sa akin. Yung tuwa sa mga mata niya ay bigla na lang napalitan ng galit. Really? Ganyan ka ba kagalit sa akin para sabihin yan, ha? Ha, Marga? You can't fool me. That child is mine. At kaya kong patunayan yan. Pero hindi ko na kailangan pang idaan sa prenatal DNA test. Kung gayong alam kong anak ko yung dinadala mo. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang na halos gusto niyang maiyak sa harap ko. His eyes turned red while staring at me. Anong gusto mo, ha? Hindi ako dapat magalit sa'yo? Sa lahat ng nagawa mo sa akin? Lahat ng pananakit mo sa akin? Sige, magpalit tayo ng sitwasyon. Para malaman mo kung paano tubuan ng napakalaking galit. Ngayon sabihin mo sa akin kung paano ko matatanggap ang lahat ng ito. Umiiyak kong sabit, hindi ko na mapigilang humikbi. Napahila mo siya sa mukha niya at mabilis na nagpahid ng luha. Hinawakan niya agad ako sa kamay at hinalikan yung likod ng palad ko. I'm sorry, love. I'm begging you. Paulit-ulit ko na itong ginawa. Hindi ko kayang bitawan ka pa. Please, let's build a family together. And I promise to be a good husband. Tama na. Itigil mo na lahat ng kalokohang ito. Hindi mo na ako maluloko. At ang taong dapat mong hinga ng patawad at pagmakaawaan ay si Jana. Panahon na para ayusin mo lahat ng kamali ang ginawa mo noon. Purahin mo na ako dahil ako ang dahilan ng lahat kung bakit nangyari yun. Tuloy-tuloy na naglandas ang mga luha ko. Napakasakit. Ayoko na. No, don't say that. Love, please, don't say that. Pilit niyang hinahawakan yung kamay ko pero galit ako sa kanya. Is this really what you want? Tumalikod ako sa kanya at hindi na ako kumibo pa. Hanggang sa bumukas yung pinto. Umalis ka na, Gabriel. Just let her go. Don't worry, hindi ko pababayaan ang mag-ina mo. Narinig ko na lang ang pagkalampag ng upuan at tila binalibag niya. At ang malakas na pagbagsak ng pinto. You punish him too much. But please, kung iiyak ka ng ganyan, Marga, just tell me to stop him for letting you go. Agad akong yumakap sa kanya at ibinuhos ko lahat ng sakit at luha ko. Galit ako sa kanya at ngayon ko lang nailabas. Kaya hindi ko siya kaagad magagawang patawarin. Masakit para sa akin lahat ng yon. Pero hindi ko akalaing susuko siya ng ganun kabilis. Kasi ang totoo niya na nag-aayos na sila. At anong kasunod na mangyayari? Magdurusa na naman ako sa piling niya, ganun ba? Pagod na ako at gusto ko nang umuwi at magkulong sa kwarto. Ngunit kailangan pa naming daanan si Dexter kay Odette dahil mas nauna daw silang umuwi sa bagong apartment nito. Saglit lang ako. Huwag kang magpaka-stress dyan, Marga. Gusto kong matawa sa sinabi niya na lumabas siya ng sasakyan. May kukunin lang daw siya sa opisina niya. Naghintay ako ng ilang minuto ngunit wala pa rin siya. Napakabog na naman yung dibdib ko nang muli kong makita si Jana. Gusto kong matawa dahil pagkatapos niya magmakaawa sa akin kanina ay nandito rin si Gabriel para kay Jana. At dito pa talaga sa car park naglalambingan ang dalawa. Napakasinungaling niya. Halos gusto ko na namang humagulgol ng iyak nang makitang magkayakap silang dalawa. Nag-iwas ako ng tingin at hindi na naman nakaligtas ang mga luha ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nasasaktan ng ganito? Dapat nga maging masaya na ako pero kabaligtaran yung nararamdaman ko. Maya-maya ay sabay din silang umalis at napahimas ako sa puso ko. Agad akong nagpahid ng mga luha nang makitang papalapit na si Jericho. Pagdating sa bahay niya ay wala ako sa sarili. Nakiusap muna ako kay Odette na sumama siya pa uwi.
Dahil hindi maganda yung pakiramdam ko. Ayoko na munang sabihin sa kanya na buntis na naman ako kay Gabriel. Sobrang pagod na ako. At ayokong marinig ang walang tigil na sermon niya kung sakaling sasabihin ko agad ngayon. Ayoko nang makita pang pagmumukha ng lalaking yun. Hindi ako halos nakatulog. Ngunit hindi pa lumabas yung araw ay nag-impake na ako ng mga gamit namin ni Dexter. Uuwi kami sa probinsya at magpapal na muna ako ng leave para sa death anniversary ni nanay. Sa susunod na araw pa yun pero gusto ko nang lumayo dito. Agad kong pinaalam kay Jericho na aalis kami ni Dexter at ihahatid niya na lang daw kami at babalik na lang daw siya sa susunod na araw dahil marami siyang aasikasuhin. At si Odette ay hindi nagpahuli nang sabihin kung uuwi kami ng probinsya. Mas mabuti nga lumayo-layo muna ako. Ito ang lugar kung saan nagsimula lahat ng sakit at paghihirap ko. At sa pagbalik ko ay ganun pa rin ang nangyari. Kaya lalayo na muna ako dito. Bahala na kung ano ang magiging takbo ng utak ko pagdating doon. Baka nga pag nakapanganak na ulit ako sa probinsya, ay hindi na ako babalik pa rito. Whatever pain I felt, I was ready to forget it. Wika ako sa aking sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.